Yo, what's up mga bossing? Magandang umaga po sa inyong lahat. Mga bossing, meron tayong kliyente rito sa ating shop ngayon, isang Suzuki SX4. Mga bossing, ang issue ng ating aircon, syempre, walang lamig. Mga bossing, wala pong refrigerant ng ating Suzuki, kaya nawala ang lamig. Pero sa pagdadiagnose natin mga bossing ay may mga hindi maganda akong nakita based sa aking diagnose mga bossing. Hindi po naibalik sa tama yung mga pyesa. Okay, mamaya iisa-isahin po natin tong ating Suzuki na to kung bakit nagkaroon ng trouble or nagkaroon ng issue yung ating aircon. So kasi po ang ating aircon ay may mga punot dulo kung paano siya mawawala or masisira. So ngayon na nakita namin wala pong refrigerant itong ating Suzuki dahil may leak sa ating discharge hose. So nung chine-check po natin yung ating discharge hose, may mga napansin kami na mga conversion ng ating ibang mga pagawaan na pinalitan nila ang condenser pan nang hindi na po ayon dun sa original. At papakita namin sa inyo kung bakit anong nangyari sa kanyang mga piyesa na yan, no, mga bossing. Kasi pagka po kasi may mga issue ang ating aircon, kagaya ng sinasabi ko, may punot dulo yan, dapat na-address agad kung ano yung naging problema. Hindi pwedeng susolusyonan mo lang yung problema o yung sira na hindi mo nasusolusyonan kung bakit nasira. So titingnan natin mga bossing iisa-isahin natin to kung bakit nagkaroon ng trouble tong ating Suzuki na to, kaya nawala yung kanyang lamig. Pambungad nating nakita naming problema mga bossing ng ating Suzuki. Ito yung kanyang nakakabit na pan. Ito kasi mga bossing ibibigay kong sample sa inyo yan. Okay. So parang ganito nangyari. Ito yung ganitong standard yung sa original. Ganyang kalalaki ang mga motor. O sabihin natin hindi naman ganyan kalalaki, medyo malit ng konti. Pero ganyang kalalaki ang blade. Ngayon, ang ginawa ng ating ibang technician, shoutout sa mga technician natin, hindi kami nagmamarunong, hindi kami nagmamagaling, pero sumusunod kami kung ano yung tama o yung standard. Para lang gumana, siguro, dahil sira, nagpalit. Tama naman. Kisa naman sa hindi gumagana, mga bossing. Pero, ang problema, hindi po kayang tanggalin ng ganito kaliit na pan yung problema ng ating condenser at radiator. So, sa madalit sabi, nag-downgrade ka ng pyesa or ng pan. Kung dating 120 watts, nagbaba ka ng 80 watts. Kasi bakit? 80 watts lang to eh. Tsaka hindi po ito pang main. Additional to nilalagay. At ang isa pa rito, yung ikot ng ating o yung laki ng ating shroud o ng ating housing, dapat ang clearance ganyan lang kaliit. Bakit? Kasi po, ang speed ng pan ay doon kumukuha base sa katawan ng ating housing. So ngayon, kung masyadong malaki ang kanyang housing, hindi siya makakapag-produce ng ganong kagandang hangin. Maririnig nyo umuugong, parang ang lakas, gumagana, pero ampaw po yung hangin na pag-suction yan. Kasi hindi siya makakasuction ng maganda. Based sa aking experience mga bossing ha. At kung meron may mas malalim pang paliwanag dyan, i-comment nyo na lang para at least ay mas marami pa tayong matutunan mga bossing. Kasi hindi po kami nakikipag-debate sa mga magagaling nating mga technician, no? Hindi kami nakikipag-competition, no? Kami ay gumagawa based lang din naman sa experience at original na sinusundan natin. Kasi po, naniniwala ako na ang gumawa nito ay mas magagaling kaysa sa amin. Ibig sabihin yung nag-build ng ating sasakyan na yan ay mahuhusay at hindi yan lalabas ng basta-basta sa market. Okay? So, isa po yan sa naging problema na nakita namin. Hindi pa yan, ha? Kasi po, ang may leak ay discharge hose. Itong discharge hose po na ito, napakainit ng hinahawakan niyang pressure. Ngayon, kung halimbawa hindi po matanggal ng pan yung init ng condenser, talagang bibigay po yung ating discharge hose. O, isa pa lang yan, mga bossing, ha, sa problema ng ating ginagawa na aircon. So, tingnan pa natin yung mga ibang problema niya. At ito pa yung isa naming nakita mga bossings. Pakita namin sa inyo. Hindi po ganito ang original nitong ating condenser o nung ating setup ng aircon, no? So, nagkaroon po sila ng downgrade papunta kay serpentine. Kung sino man ang mga technician na medyo nakakaunawa,
ano ba ang maganda. Kaya nga ang sinasabi ng iba, maayos ang laminated or nagko-convert ng laminated pag nakakakita ng ganitong serpentine. So ngayon, binaba nila sa ganito. Ngayon, magagawa ba nitong condenser na to yung trabaho niya para tanggalin yung heat ng compressor natin? Ganyan kalayo yung mga gap nung ginawa nila. Hindi tayo against sa mga nagko-convert, no? Ang sa atin lang, kung gagawa tayo ng isang trabaho, hanggat maaari, masundan sana natin yung original. At kung kaya pa nga nating lampasan yung original na mas maganda pa ron, para sa akin, mas maganda yon. Pero kung ibababa mo siya o tatanggalin mo siya sa standard, mali na para sa akin yung mga bossing. Yun lang naman yung aking basihan kung bakit hindi tayo nagbababa ng ganitong condenser o nagpapalit ng ganitong condenser. So siguro baka walang makuha yung gumawa nito, kaya yan yung kinabit or pinaobra lang talaga nila para gumana. Magkaiba po kasi yun So pwedeng remedyo lang, pero dapat magdating ng mga ilang araw, hanap ka ng orig, balik mo sa original. Okay, yan yung mga isa pa naming nakita mga bossing. At titingnan pa namin kung ano pa yung mga makikita nating naging dahilan ng pagkasira ng aircon natin. Pati po itong ating evaporator mga bossing, pinapabaklas natin dahil nga gusto nating makita kung anong kondisyon ng evaporator para isang trabaho na lang yung ibibigay natin dito sa ating Suzuki na to, no? Kasi pagka nag-parcel kami, pwede naman sana na may singaw yung hose, bakit hindi hose lang ang palitan? May problema yung condenser, bakit hindi yun lang palitan? Para sa akin po kasi mas effective ang isang trabaho at alam namin at nakita namin kung pati evaporator ay mapapatunayan namin na nasa tamang kondisyon pa siya. Kaya sinuggest din natin na magkaroon kami ng pull out or tanggal ng evaporator. Unang-una para mas malinis na maganda, ma-check up kung may leak at makita kung ano yung kondisyon ng evaporator. Meron po tayong pang endoscopy para masilip naman. Pero syempre mas maganda yung nakababa para isang trabaho lang tayo. Ito po nung nakababa na yung condenser na kinonvert nila mga bossing ngayon. Ganyan. At flare type pa nga po ang ginamit nila. Ayan. Hindi pa o-ring type. Okay, so share lang namin sa inyo itong ating ginagawa para makita natin kung ano ba nangyari, bakit hindi napapatino or hindi tumitino yung ating aircon. Okay, mga boss, ito yung sinasabi natin na kailangan ay ganito ang nakakabit sa kanya at hindi lang basta kanyang model. Ibig sabihin mga bossing, mas modelo pa tong ating ikakabit na condenser. So pero pang ano rin to, Suzuki. Sorry naman. Okay, so hindi to yung stock niya kasi nakita natin yung stock niya, medyo naliliitan tayo, pero kung gusto nating sumabay sa klema ng panahon ngayon, isa si condenser ang mga nakikita namin nagiging sekreto para hindi magkaroon ng high pressure yung ating aircon. Kaya parang mas tumaas pa kami ng konti, siguro mga nasa 1 inch, humaba kami ng parehas lang, mga 1 inch lang din mga bossing. So medyo mas maganda pa itong ikakabit natin dito sa ating Suzuki mga bossing. Ayan yan yung kanyang luma at ito yung ikakabit natin. Okay? At naibaba na natin mga boss yung ating evaporator. Syempre tanggal dashboard din yung ating evaporator at nandito na sa labas para ma-primary check up yung evaporator kung may leak ba o wala mga bossing. Meron tayong nilalagay na nitrogen or yung pressure natin para matrace kung may leak o wala. 250 PSI mga bossing, nakalubog sa tubig nating malinis. Malinis ngayon ha. In fairness sa ating mga kasama ha. So wala naman siyang nagpapakitang leak. Ang masasabi ko lang kay evaporator ay hindi na po siya original. Napalitan na ng ibang kumbaga napalitan na. Okay, so hindi rin siya orig. Ito yung mga replacement natin, pero okay lang naman kahit kay evaporator replacement, walang issue tayo dyan. Basta hindi barado, walang problema. Ang pagkakaiba lang naman nila sa original ay yung tibay, no, yung tibay ng orig at saka tong mga replacement medyo malayo. Pero may mga pagkakataon din naman na na-encounter tayo na nagkakabit tayo ng replacement, tumatagal din naman. So kaya wala ako masyadong problema kay evaporator. Ang talagang pinupush natin pagka nagkakaroon ng gusto nating magkaroon ng mas magandang improvement na lamig sa tanghali, si condenser mga bossing. Okay, so very good naman ang ating
evaporator. Eto na mga bossing yung ating Suzuki SX4 na ikabit na natin ang ating condenser at syempre naglo-load na ng refrigerant dyan mga bossing. Na-late tayo kanina dahil medyo busy tayo sa ating kausap. Naikabit na yan at pati yung ating auxiliary fan ay nag-automatic pa mga bossing yan. Na-convert na rin natin ng mas malaking fan. Yun. Yung isa hindi na natin ginalaw. Hindi ko alam kung tama yung magiging desisyon ko na hindi ko na sinabay. Pero gusto natin kasing makatipid pa yung kliyente, no, mga bossing. Pero papaalalahanan pa rin natin siya, no? Papaalalahanan natin siya na yung isa ay mo-monitor niya kung at siguro baka tanungin na rin natin kung kailan talaga pinalitan. Baka paggawa na rin natin. Nag-aalala ako pero gusto ko lang naman ay makatipid siya. Compressor, buti na hindi natin siya na abutang sira or napuwersa dahil napalitan na daw ang compressor niya noong bago pa magpalit ng condenser. So ngayon na nagiging issue nga niya yung discharge hose na laging sumisingaw dyan, kaya laging nawawala ang refrigerant, tas hindi ganun kalamig. Pero tingnan nyo naman yung reading mga bossing, nasa 15 lang. Oh, kita ba? Yan, yung 0, tapos yung isang guhit 10. So mga nasa 15 or 18 diyan siya naglalaro. Tapos low side ay high side natin 150 lang. Nag-off, bumaba. Ayan, nag-off. Ito tumaas. Uy, gumana ulit. Okay, tingnan natin yung lamig sa loob mga bossing. Pero yan na yung setup na ginawa natin sa kanya. At sigurado akong walang mali doon sa ating condenser. Dahil mas latest pa yung kinabit nating condenser sa kanya. Hindi pang ganitong modelo. Okay. Patayin ka muna. Ang lamig niya mga bossing ay nasa 10 degrees Celsius. Yun, nag-off mga bossing. So parang ang setting ng ating thermistor ay nasa 10 degrees Celsius bago siya mag-off. Wala naman tong ito heater naman tong mga boss eh. Pero naka-condemn na yung heater sa labas. Hindi kami ang nag-bypass pero nakapatay na. So kahit na ilagay mo yun dito, hindi na magbabago yan. Okay? So yun, nag-off na naman. Kaya pwedeng dito na lang din yan. Kung meron siyang trabaho na tatagal ang automatic, mas maganda. Pero kable to mga bossing eh. Kable, nakita namin kable. Okay, so tama naman to dito. Pero yun ay nakuha ang lamig. At maganda rito mga bossing ay sumisikat naman yung araw. Baka mas tumindi pa pero medyo tumatakip sa ulap. Ayun no, tumakip na sa ulap mga bossing. Kanina medyo matapang na yung sikat ng araw at umiinit na yung dashboard. Pero medyo nawala. Pero yun na yung nakuha ang reading mga bossing. So yan yung mga pwedeng nagiging dahilan ng pagkasira ng aircon. Nag-high pressure yung ating aircon system. Yung compressor nahihirapan mag-pump. Pag nahihirapan mag-pump, syempre mapipersa yung discharge hose. Kung yung discharge hose ay hindi na original at napalitan na, mas mabilis na siyang sumingaw. Kasi wala na siya dun sa original. Kasi yung mga original po na nakikita namin, may mga pandikit pa yan bago i-crimp yung pinakamperol. Ang ating mga ginagamit ngayon, wala nang ganon mga bossing. Kaya parang mas mabilis silang pag may vibration ng makina, mainit yung hinahawakan niya or sumusobra ang init doon sa hinahawakan niya, mabilis silang magkaroon ng leak. Kaya yun yung naging problema ng refrigerant natin dito sa ating Suzuki na to. Nagkaroon ng leak doon sa discharge hose. Okay, ayun lang mga bossing, share lang namin sa inyo itong ating ginawa rito at na-encounter dito sa ating Suzuki na to, SX4, tama? Oo. Kinonvert nila ng ganong condenser na hindi naman dapat ginagawa. So, shoutout sa inyong mga technician. Kung may mga gumagawa ng mga ganon, siguro baka medyo baguhin nyo na ng konti yung strategy, no? So, kailangan ibalik natin sa standard. Kung ano yung original, ibalik lang natin doon. Kasi may mga punot dulo naman ng pagkasira. So sundan lang naman natin kung bakit nasira. Huwag tayo magpapalit ng yung sira lang. Para ma-address agad at makorek, kailangan alamin kung bakit nasira mga bossing. Okay? So hindi kami makikipagdebate sa ating mga magagaling na technician mga bossing kasi may mas magagaling pa sa atin. Tayo ay nagsisikap lang na mas pag-aralan, matuto at tingnan kung ano yung mga design ng kada sasakyan. So doon tayo kumokopya mga bossing, no? Okay, ayun lang. Maraming salamat at syempre ingat lagi. God bless sa ating lahat mga bossing. Thank you.